Buting umaga din po, Father. Ngayon po ay Webes sa ikatlong linggo sa pangkaraniwang panahon. Patuloy po natin narinig ang sulat sa mga Hebreo, letter to the Hebrews. At sa araw na ito, ang pinahayag sa unang pagbasa ay si Jesus bilang kataas-taasang pari, Jesus as the high priest. Dahil daw kay Jesus, tayo ay nalilinis, kung kaya we become worthy of that salvation that God has given us. It is through the blood of Jesus. And there's no other way for us to be cleansed sa pamamagitan lang ng dugo ni Jesus. At siyang tinatanggap natin sa banal na misa. Because in the Mass, it is Jesus who offers Himself. Nababanggit ko po ito ng paulit-ulit. Ano man ang ibinibigay natin sa misa, tulong natin yung sa simbahan, mga proyekto, programa ng simbahan. Kapagkat sa banal na misa, ang talaga nag-aalay ay si Jesus. And that is what the first reading reminds us. It is through the blood of Jesus that we are cleansed. And thus we become worthy of God's salvation. Kaya may isa-isa yung pagsisimba. And that's why the Eucharist, for us Catholics, is the highest form of prayer. Yan. Apagkat yung ating panalangin, dinadala ni Jesus sa Ama. At sa pamamagitan ng pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili sa banal na misa, tayo ay nalilinis. Tayo ay nalilinis. Yan. Let's imagine, may mga mantsa hindi kayang alisin ng sabon, bleach. May mga mantsang hirap tanggalin. Pwede mong patungan, pero hindi na ibabalik sa dati. Ang kasalanan, kayang linisin ni Jesus. At tanging si Jesus ang may kapangyarihan. Not the burnt offerings in the Old Testament, the animals, but it is only Jesus. And we always hold on and turn to Jesus. Pangalawa po, sa Ebanghelyo ni San Marcos, the Gospel of Mark, we are also reminded to make use of what we have, not to keep it, not to waste it, but to make use of what God has given us. And the question of Jesus is this: is a lamp brought in to be placed under a bushel basket or under a bed? Kung daw ilawan, pag inilawan mo, ikukubli mo. Kaya mo nga inilawan para magbigay liwanag. And to give light. No. It is not meant to be kept, that light. It is to be exposed to give light. Yan. Ganun daw ang dapat. Parang kaya that's why the analogy of Jesus is a lamp to be placed in a lampstand, not under a bushel basket, not under the bed, but it should be placed in a lampstand. That's the analogy used by Jesus. Huwag daw sayangin, huwag daw itago, kundi gamitin kung anong ibinigay sa atin ng Diyos. At kapag ginamit natin, ibibigay pa ng Diyos ang dagdag na biyaya o kaya dagdag na opportunity pag ginamit natin. Dadagdagan ng Diyos ang pagkakataon na ibibigay sa atin. Marami naman tayong talentong tao. Habang buhay ang tao, may talento ang tao. Napakaraming talents ang tao. At maraming pwedeng gawin. Totoo lang po. Ang daming pwedeng gawin. Sa isang parokya, and there's a multitude of possibilities. Pagkakawang gawa, pwede mong maitulong sa simbahan. Kung minsan di mo kailangan na mag-isip ng something extraordinary. The simple things that you can do. Wala akong ginagawa. Magpunas kaya ako para pag may misa, yung tao kahit nang di pa tapusan. Tumulong kaya ako mag-ayos ng upuan.
daming simpleng pwede. Magwalis-walis kaya ako, may mga konting plastic. Kahit pa paano, presentable man lang. Di mo kailangan ng napakalaking bagong extraordinary na bagay. Mga simpleng bagay. Kahit na po sa bahay, di ba? Magtupi ka lang ng mga kalat, ayusin mo lang yung kalat, ugasan yung mga iniwang kainan. Those simple things. Doon nagsisimula po kasi, kasanayan yun eh. Dapat sinasanay yung sarili, sinasanay, para kung anong meron ka, nagagamit mo. Magugulat ka na lang, you will keep on using what God has given you. Magugulat ka. O nga pala, pwede pala. That's the point of the gospel. We are reminded to make use of what God has given us. To make use what God has given us. And that's why God is giving us every day multitude of possibilities and opportunities. Kaya sa atin, to end my sharing, sa atin ang opportunity, yung position, yung tagumpay, yung pera, ay may opportunity yumaman, may opportunity may posisyon. No. Ang opportunities din ay yung mga bagay na matututo tayo. Opportunities are given for us to grow. Not only for us to for us to be rich, but for us to grow. Kaya kumisan we are, parang di natin na-distinguish sa atin ang opportunity, parang tagumpay, kayamanan. No. May maraming opportunities for personal enrichment, para matuto, para lumago. At kumisan we take it for granted. Parang pag hindi tungkol sa pera, ay, walang opportunity. Hindi. May opportunity lagi. Pwede kang lumago, pwede kang tumubo, pwede kang mas maging mabuting tao. May Jesus continue to teach us and guide us. Please rise for the prayers of the faithful.